If you are anywhere in the world right now, can you just put it in the chat? I-shout out natin naman para makabawi tayo. Sabi po ng Ephesians chapter 3 verses 20 to 21. Now to him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. One more time. Now to him, sabayan niyo po ako. Now to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na muli. Pwede kami magsama-sama. And we can all devour with the Word. Panginoon, ang dalangin namin, manorish yung aming mga kaluluwa. Hindi lamang ang aming mga isipan, kundi ang aming mga kaluluwa at ang mga espiritu namin ay mapuno sa mga oras na ito. At ang dalangin namin, Lord, makita namin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, hindi po ako, hindi rin yung on how I present the message ang makita. Pero Lord, all I pray right now is for you to be seen and your word to be heard. Panginoon, ang dalangin namin, ang mga salitang aming maririnig ay hindi lamang malalagay sa isip, sa puso namin. But we will live out, Panginoon, yung lahat ng mga sasabihin mo sa amin. Cause all of us, by the power of your word, to be able, Panginoon, na ma-deliver at mangyari sa aming mga buhay ang iyong mga salita. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Can you help me? Pwede po bang tulungan niyo po akong i-preach yung title ng ating message for today? Sabihin mo sa iyong katabi, yung mas maganda at mas gwapo, para mahirapan kayo ng konti. At our global family online, why don't you put it in the chat? The title of our message today, God is not done with you yet. Hindi mo po sinabi, nakita ko walang lumingon sa inyo. Sige, pareho na lang sila. Of equivalence ang kanilang ganda at kagwapuhan. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, God is not done with you yet. Kasama natin si Ate Mina ngayon, si Ate Rowena, si Ate Jennifer, si Kuya Robert na nandito sa kabilang side ng ating camera. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. So, alam niyo po, just for context and introduction, ang Ephesians ay sinulat po ni Paul o ni Pablo na dating pangalan ay Saul. But when he get to experience the wonderful God that we have, he gave Saul or he gave Saul a new wonderful life. At hindi lang yun, binigyan din siya ng bagong pangalan. Tinawag na siyang Paul. So it was written by Paul, the Epistle of Ephesians or the letter of Ephesians, para i-encourage yung mga believers. Sino po ba dito ang mga naniniwala kay Kristo? Taas ang mga kamay. Amen. We, the believers, or at that time, the believers in the church of Ephesus. At ito pong habang ini-encourage niya, sinasabihan niya yung mga taga-church of Ephesus at pinapaalala niya na ito ang ginawa ng Panginoon sa atin, kaya't magpatuloy kayo. Na ito, ganito kalaki ang tindi ng pag-ibig at ang biyaya ng Panginoon sa atin, kaya magpatuloy kayo. Pero habang sinusulat niya po ito, he was not in a comfortable place. Habang sinusulat ito ni Paul, habang ini-encourage niya yung iba, he was in a position of discouragement. Kasi at this time, habang sinusulatan niya ang mga churches from Ephesians, Philippians, ang sinasabi sa atin ng scripture is that si Paul at this time is imprisoned at meron siyang trial. Nililitis siya, kaya siya nakakulong. Pero alam nyo, the good thing about Paul is kahit na nandoon siya sa sitwasyon na pwede siyang ma-discourage,
Pwede siyang ma-disappoint. Pwede siyang umayaw sa buhay. Pwede niyang sabihin, bakit ko pa ba ginagawa to? Why do I have to encourage this church? Pero hindi yun ang ginawa ni Paul, kundi ang ginawa niya ay pinagpatuloy niya yung gawain na nilagay ng Panginoon sa kanya, na kahit nandun siya sa most uncomfortable place, ini-encourage niya ang church at sinasabihan niya, press on, continue, maraming ginawa ang Panginoon sa ating lahat. Therefore, no matter where you are in your life right now, you may be like Paul, in prison. Maaring nasa madilim na bahagi ka ng buhay mo. Maaring ikaw ay nasa pagkakataon na nakatali ka sa iyong buhay. O maaring ikaw yung Church of Ephesus that you are just freely na nakaka-receive ng mga encouragement. Or maybe we are at that point ng buhay natin that we're about to throw in the towel. Ayoko na, suko na ako, taas na ang kamay ko. Or maybe kayo naman yung, we're throwing a victory party kasi maraming ginagawa ang Diyos sa aking buhay. Maybe, nandun kayo sa point ng buhay nyo that you are at the end of yourself. Or maybe, nandun ka sa other end of the rope, that you have it all together. Nakakakain kami, lahat ng blessings at pagpapala na kukuha namin. Okay ang aking mga family. Or maybe we are in the season of waiting. We are in a waiting season. O kaya naman you're opening a new chapter ng buhay natin. But whatever the season you are in, anuman ang ating kinalalagyan na season, maganda o hindi, no matter what season we are in, no matter where we are right now, one thing is for sure, God is not done with you yet. I want to build up that faith in our hearts right now. Malayo na pinagdalan sa iyo ng Panginoon, pero meron pang mas malayo siyang pagdadanan sa atin. Marami nang ginawa ang Panginoon sa iyo. Pinagaling ka na niya, pinatawad ka na niya, niligtas ka na niya, pero marami pang pwedeng gawin ang Panginoon sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos sa storya ng buhay mo. Huwag mong hayaang mahinto iyong storya ng Panginoon sa iyo at maging kwento ka na lamang. Kundi hayaan natin na ang Panginoon na hindi sumusuko sa atin, huwag din nating sukuan. Kung baga sa concert, kapatid, nasa front act ka pa lang. Wait for the main act. Because the best is always yet to come for all those who believe in the Lord. Praise the Lord. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? You may not be doon sa kung saang lugar mo na nais mong maging. Pero one thing is for sure, if you will just look back, malayo na talaga ang pinagdaalan sa iyo ng Panginoon. Tingnan mo lang yung sarili mo noon. Tingnan mo lang ang itsura mo noon. Tingnan mo lang yung mga katabi mo na ngayon. Malayong-malayo na ang pinagdalhan sa atin ng Panginoon. And to add with the context, in the previous chapter, ganun din ang ginawa ni Paul. Theologically, lahat ng mga malalaman, lahat ng mga meaty na katotohanan ng salita ng Panginoon, sinabi niya sa Ephesians chapter 1 and 2. Bago tong chapter 3 na to, syempre may 1 and 2, di ba? Babalikan lang natin, ano ba ang sinabi ni Paul to encourage the church of Ephesus? Ang sabi niya sa chapter 1, that we were chosen in Christ before the foundation of the world. Hindi ka nga pinipili lagi eh. You were always rejected. Ikaw nga lang yung second choice. Pero ang sabi ng Panginoon sa chapter 1 ng Ephesians, and He is reminding us all, sabi niya, we were chosen in Christ before the foundation of the world. In chapter 1, we are predestined to be with Him in heaven. Hindi natin alam o sure kung ano ang ating future. Kung saan ba tayo, kung ano ba ang mangyayari sa ating future. Hindi natin kontrolado kung anong mangyayari sa atin. But one thing is for sure, sigurado na kung saan ang punta mo kay Kristo. We are predestined to be with Him in heaven. Sabi niya rin sa chapter 1, we are secure in our salvation. Hindi dahil magaling tayong maging relihiyoso, pero dahil sa Holy Spirit na nakakapag-garantiya ng ating mga kaligtasan. Ang sabi rin ni Paul sa chapter 2, we were dead in our trespasses.
mga makakasalanan, mga marurumi tayo, magulo ang buhay natin, wala tayong Diyos, napakagulo ng ating isipan before. Tayo ay nabubulid hindi lamang sa kasalanan, kundi sa penalty ng sin. But we have been brought out of death at binigyan tayo ng bagong buhay ng ating Panginoon because of His amazing grace. Sabi rin ng chapter 2, sabi ni Paul, encouraging the people of Ephesus, we are people who were separated from God. Hindi tayo makalapit sa banal nating Diyos dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga maling gawa, because of the depravity and the sin that we have. Pero alam nyo, ang sabi niya sa chapter 2, but He has reached out to us in grace. Hindi mo kayang pumanig sa langit, kaya yung langit na ang bumaba para sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya sa chapter 2, we were aliens from God. Strangers tayo sa Panginoon. Wala ka nga idea kung sino ang Diyos dati. Wala ka nga idea kung paano kumilos, kagano kabuti ang ating Panginoon. Pero ang sabi niya, but He has reached out to us in grace, brought us to Himself through grace. At ang sabi pa niya sa chapter 2, we are fellow citizen. We are a part of the kingdom of God. He is our King. Ang sabi niya pa sa chapter 2, we are in His family. I don't know about you. Pero ang lakas nung dating sa akin itong tayo ay parte ng pamilya ng Panginoon. Maaring wala kang natatawag na physical o biological daddy or mommy in this world, but you are part of God's family. Maaring wala kang maituring na pamilya, pero you are part of God's family. Magkakapatid tayong lahat. Kasama natin si Kristo doon. Ang tatay natin ay ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng chapter 2, we are His temple. Wow! I love it! Gustong-gusto kong marinig na itong buhay na ito, tayo mismo ay pinananahanan ng Diyos natin na dakila, great and mighty. Tapos ang sabi niya pa sa chapter 2, ang daming sinabi, no? Sabi niya pa, we are His body. Tayo ang katawan ng ating Panginoong Jesus. That is why you are not an accident. Tingnan mo yung katabi mo. Minsan mukha lang pagod. Minsan parang dumaan lang sa matinding aksidente. Pero we are not an accident. We don't nestle in failure. We don't settle in failure. And we are not a failure, mga kapatid. We are not stuck. We move forward. Hindi tayo nagngungungoy-ngoy sa isang tabi kapag nakakaranas tayo ng matinding problema. Hindi tayo sumusuko na kapag nakadapa tayo, nananatili lang tayong nakadapa kapag meron tayong matinding pinagdadaanan. Hindi tayo ganon because we are built for more. We are built for more. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, you are built for more? Can we just put it in the chat? You are built for more. That's why Paul couldn't help but glorifying the Lord. He cannot contain it. Na habang sinusulat niya yung epistles from chapter 1 to chapter 2, napapraise siya sa chapter 3 eh. Kasi habang nire-remind niya at ini-encourage niya yung Church of Ephesus, na-remind din siya na habang nandoon siya sa kulungan of how good, how great, how mighty, how strong our God is. Alam na alam ni Paul yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At alam din niya kung ano ang kayang gawin ng Diyos pa sa kanyang buhay. Ang Ephesians 3 chapter 20 to 21 is a part of a prayer from Ephesians chapter 3 verses 16. Kasi pinagpre-pray ni Paul na sana ang church will be filled with God's power. Oh, that's our prayer. Na pinagpre-pray ni Paul sa 3:17 to 19 that we will both know and live out yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinagpre-pray niya na sa mga church be able to experience natin yung fullness ng kung sino ang Diyos. Yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga ways, yung kanyang mga kilos. Yun yung panalangin ni Paul. And then, pagkatapos ng lahat ng ito, yung mga theological statement niya, at pagkatapos ng prayer na ito, bigla-bigla na lamang lumabas sa kanyang puso. Now, unto Him who is able to do exceedingly,
habang nakarehas siya, habang nakakulong siya, abundantly above all that we ask or think, according to the power that is work in us. Isn't it ironic? He was in a place na parang napakahirap i-glorify ang Panginoon, pero nasabi niya, to Him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. When they say amen, is so be it. Mangyari nawa sa atin. Alam nyo, glorify niya because He couldn't help it. Hindi merong nagsusumabog sa puso niya na dahil naranasan niya, nakita niya muli, napaalalahanan din muli siya ng ginawa ng Panginoon sa kanya, lumabas na lang sa kanya ang doxology na to. This is a part ng prayer na kung saan nag-uumapaw yung laman ng puso, kaya lumalabas sa bibig at sa kanyang mga aksyon. Naranasan niyo yung meron kayong narinig na good news? Yung kahit lungkot na lungkot kayo, tapos biglang narinig nyo, uy, binilang ka daw ng sapatos ng tatay. Sobrang saya mo, na napawi yung lungkot mo dahil sa sobrang saya mo. Wala pa po bang nabibilan ng sapatos dito, narigaluhan, ganyan. Hindi mo ina-expect. Tapos naranasan mo, di ba sa sobrang saya natin, di ba thank you tayo ng thank you? Ganon yung pakiramdam ni Paul. Lumabas sa kanya yung ginawa sa kanya ng Panginoon. That is why, now is the time na hindi tayo pwedeng tahimik when it comes to praising. Now is the time na hindi tayo tahimik dapat kapag nagpupuri, nagsasamba sa ating Panginoon. Kasi kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos sa'yo, doon ganon din dapat kalaki ang iyong pagpapala sa Kanya, pagpupuri sa Kanya, pagsamba sa Kanya. Praise the Lord! Lumabas lang sa Kanya yung ginawa ng Panginoon sa Kanya. And let us explore what it means to trust that God is not yet done with you. Is not done with you yet, no matter the stage of our journey. Di ko po alam ang lahat ng inyong pinagdadaanan. Naku, thank you, Lord. Kasi pag nalaman ko, no, hindi ko po kakayanin eh. Pero salamat na lang na hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Kanina may kausap ako, meron siyang mga problema ang sinasabi sa akin. Pero alam nyo, habang nagsasalita siya, matindi yung problema niya. Great battle talaga yung kanyang kakaharapin. Pero ang sabi ko sa kanya, alam mo ate, one thing I do know, kapag may matindi tayong problema, na alam nating tanging ang Diyos lang ang makakakilos, it's something to be excited about. Kasi ibig sabihin, nagkakaroon ng puwang ang Panginoon doon sa pagkakataon para makakilos siya sa ating buhay. And God is not done with you yet. This is just the beginning. So let us unpack 3 powerful truths from this passage. Unang point is that God has more for you than you think possible. God has more for you than you think possible. Sabi ng Ephesians 3:20, balikan lang natin. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Sabi sa Ephesians 3:20, now. Kapag sinabing now, hindi mamaya. Pag sinabing now, ang lalim, di ba? Pag sinabing now, hindi din bukas. Pag sinabing now, hindi yung kapag sinagot na yung answered prayers natin, tsaka lang tayo maniniwalang capable ang Diyos natin. Pagka sinabing now, kahit na doon sa pinakabagsak na moment ng ating buhay, kasama yun sa now. We may be in the season na hindi natin maintindihan kung bakit. Pero yung right now, right here, hindi yun bukas, hindi yun mamaya, hindi pag sinagot ang ating mga prayers, tsaka lang tayo maniniwala. We may be sitting, mga kapatid natin online, you may be sitting dyan sa inyong mga couches at the comfort of your home. O kaya naman tayong lahat ay nagsasama-samang nakaupo dito sa lugar na ito. But your location is different from your condition. Your location is different from your condition. You may be here, pero hindi ibig sabihin na itong lokasyon na ito, na dahil marami nagpupuri dito at nagtataas ng kamay, at ito ay Church of God, hindi ibig sabihin nun na magkakapareho tayo ng kondisyon. Magkakaiba ang kondisyon natin. I believe right here, right now, somebody is going through tough times when it comes to his or her marriage.
I believe right here, right now, may mga kasama tayo sa kabilang camera na ito na merong mga nagsasuffer ng terminal illnesses. Alam na niya o hindi? I believe right here, right now, somebody had her or his heart broken. Ang sakit mo, Lord. Pero may just to be here. I believe right here, right now, somebody's having trouble with addiction. Hindi ko talaga matigilan. Nagkakaroon na ng masamang epekto sa aking pamilya. Right here, right now, somebody is at the dead end of his life and wants to take his life. Pero you know, in your right now, right here, God is able. He is able. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God is able. God is able. Ibig sabihin lamang nun, anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman ang iyong posisyon, anuman ang iyong lokasyon, anuman ang ating kondisyon, ang Diyos mananatiling able. So let us start turning our perspective sa Kanya. Kasi ang sabi ni Paul, now to Him. Hindi sinabing now to Jenny. Hindi sinabing now to your illnesses. Hindi sinabing now turn to your depression. Hindi sinabing now, turn to your broken relationship. Hindi sinabing now, turn to your trouble with your addiction. Kundi ang sabi, now to Him. Now, unto Him sa iba. Ibig sabihin, turn your gaze, turn our perspective sa ating Panginoon. Bakit daw? Kasi ang sabi ng Bible, this God, na pagtutuunan natin ng ating atensyon, ng ating mga mata, yung itong Diyos na to na titignan natin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, ang sabi ng Bible, He is able. Able. Able siya na iligtas tayo. Able siya na mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Able siya na ibigay ang buhay sa atin. Able siya na parawang hindi na sa ating merit, kung hindi by His grace kaya tayo naligtas. Able siya that by His blood we are covered and we've been delivered. Able ang ating Panginoon doon. And He is more able pa na meron siyang kayang gawin sa atin personally para i-meet ang lahat ng ating mga pangangailangan. That is our God. Ang sabi ng Scripture, He is the God who possesses all the power in heaven and on earth. And everything in between. That is our God. He is the God of creation, ang sabi ng Bible. He holds all things together in the palm of His hands. Para yung mga universe ay mga planets na meron tayo hindi magbanggaan. Alam niya kung kailan sisikat ang araw, lulubog ang araw. Alam niya kung kailan ka tatayo. Alam niya kung kailan ka uupo. Alam niya ang bawat himaymay ng ating mga katawan, for He is the God of creation. He is also the God of revelation. Totoo ang kanyang mga salita. Nire-reveal niya sa atin ang kanyang katotohanan. He is also the God of salvation. Oh, thank you, Lord. Sinave mo isang kagaya ko. He is also the God of resurrection. Kaya niya bumuhay ng patay, pero kaya niya rin buhayin ang sarili niya kung siya man ang mamatay. Grabe, no? The resurrection power of our God, of our Jesus is in us. And He is also the God of manifestation. Pag nakakita ka ng taong lumapit sa Panginoon, we have seen it countless of times sa ating scripture kung papaanong minanifest ng Panginoon yung kanyang ability, capability, yung kanyang strength at yung kanyang greatness. Tanong ko ngayon sa'yo, inaantay nyo talaga, no? Kinakabahan pa kayo, baka mamaya may recitation pala itong magtawag si Ate Jill. Ang tanong ko ngayon sa atin is that, why do we box this great God? Why do we box Him in with our limited perspective of Him? Bakit natin nililimitahan ang Diyos na ito on what we think na kaya niya lang gawin sa ating mga buhay? Bakit natin nililimitahan ang Diyos na ito based on our experience at our expectation sa Kanya? Alam nyo, every time na tayo, nagpe-pray tayo ng, yung ina-underestimate natin ang Diyos sa ating mga prayers, binabox natin ang Diyos nun. Nililimitahan natin siya.
Every time na iniisip natin, yung past ko, yung mga issues ko, kung kilala mo lang ako, Ate Jen, dati, i-disqualify mo ako, hindi ako karapat-dapat. Alam nyo, every time we say that, in front of our Lord, we box Him. Nililimitahan natin siya. Every time na sinasabi natin, itong current situation ko, Ate Jen, hanggang dito na lang talaga ako, eto na yung suko na ako, taas na kamay ko. Sabi ni Robin Padilla, maging sino ka man. In that situation, na kapag sinasabi natin hanggang dito na lang talaga ako, hindi ko na siguro maaabot ang mga pangarap ko, hindi na siguro sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ko, we are boxing Him. Boxing God in. We are limiting Him. Kapag tayo, nagre-rely tayo sa sarili nating mga abilidad, binabox natin ang Diyos. Kapag tayo ay nagda-doubt na may potential ka to grow, you are boxing your God. Kaya huwag mong limitahan ang Diyos sa buhay mo. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, mata sa mata, pili ka yung may pinakamapungay na mata mong katabi. Ganon din naman in the chat, ilagay nyo na lang po. Huwag mong limitahan ang Diyos sa iyong buhay. We tend to ask for what is only possible. Isn't it a great insult to our great God na ang hinihingi lang natin, small prayers? Alam nyo, for quite some time, I've been struggling with this, na parang tinanggap ko na lang siya. Pero now I am at that point of ng buhay ko, that I will start again to ask big prayers. Parang napakalaki ng Diyos, hindi siya mauubusan. Na kapag sinagot niya yung panalangin ni Jack, hindi niya nasasagutin yung panalangin ni Jelly kasi nauubusan. He never runs out. That is the greatness of our God. He has His unlimited power. Kaya nga, kung manghihingi ka na rin sa Panginoon, humingi ka na ng malaki. Kasi alam mo, sa totoo lang po, yung pinakamalaki na kaya mong hilingin sa Panginoon, hihigitan niya pa rin yun. Remember that story, the miracle of the 5,000 na pinakain, 5,000 something, pinakain, sabi ng mga Bible scholars, mga 15,000. Di ba ang sabi doon, binigyan sila ng kakainin ng Panginoon, pinakain silang lahat, may 12 basketfuls pa. Ang inaasahan lang nila, expectation nila, na milagro na para sa kanila, makakain silang lahat, pero may sobra. Remember, yung water turning into wine? Wow! Ang sabi ng Bible, di ba, gawin mo lang na wine, ginawang wine yung tubig. Pero alam nyo, doon lang, okay na, sapat na tayo eh. Pero ang sabi ng master of the party, ang sabi niya, that's the best wine. Kasi He exceeds our expectation. Kaya nga, don't just ask for possible. Ask for impossible. Kasi alam niyo yung possible, kaya ng tao yun. Pero ang impossible, Diyos lang ang may kaya nun. Kaya kapag ginawa ng Diyos yung imposible sa atin, then you start to glorify Him. Ang glory, wala sa tao, wala sa atin, kung hindi nasa ating Panginoon. Sabi nga ng kanta, our God is so strong and so mighty. Joke lang. Sabayan nyo, kasi dapat sasabay po kayo dun. Sabi, our God is so strong and so big and so mighty. There's nothing our God cannot do. God has more for you than you think. For with Him, all things are possible. Wow! God is not done with you yet. What you have right now is just the front act. Wait for the exciting parts. Remember si Joseph? Si Joseph in Genesis, ang sabi ng Bible, binenta siya ng mga kapatid niya. Kasi sa pagsiselos ng mga kapatid niya, nayayabangan sa kanya sa mga visions and dreams niya. Tapos, ang bukod pa doon, nagsiselos sila kasi favorite ng tatay. Alam niyo, sabi ng Bible, binenta siya ng mga kapatid niya para maging prisoner in Egypt, pero hindi natapos ang Diyos doon. Kahit sa gitna ng kanyang frustration, disappointment, parang hindi natutupad yung dreams ko na sinabi sa akin ng Diyos. Pero alam nyo, God was always working behind the scene for Joseph. Grabe, no?
O hindi niyo siguro alam yung ending, no? Alam niyo ang ending ng story? Si Joseph, na isang Hudyo, became the second in command sa lugar ng Egypt. And at that time, may taggutom doon sa kanilang lugar, na kung saan yung mga Hudyo pumupunta pa sa Egypt para makikain, para bumili ng makakain. Ibig sabihin, dinala pa rin siya ng Diyos sa dapat pagdalhan sa kanya. He was in disappointment. He was in desperation and detour. Nasa prisoner siya. Doon sa madilim na bahagi ng kanyang buhay, gumagawa rin ang Diyos ng maliwanag para sa kanyang buhay. And remember the story of the widow in 2 Kings. She had lost her husband, namatayan siya ng asawa. Tapos ibebenta niya na yung kanyang anak to slavery kasi wala na silang makaing pamilya. But all that she had at that time was a konting drop of oil and flour para makagawa ng tinapay. Pero ang sabi ng Bible, nung dumating si Prophet Elisha, nanghingi siya ng tulong, tulungan niyo naman ako. And the Lord spoke to Elisha. Ang ginawa ng Panginoon through Elisha, sabihin mo sa kanya, pakuha siya lahat ng empty jars. Lahat ng empty jars, pinagsama-sama, nanghiram siya sa mga kapitbahay niya. And we all know the story. Pinuno yun ng Diyos lahat. Hindi niya na kailangang ibenta yung kanyang anak, provide pa ng Diyos yung lahat ng kanyang pangangailangan, at higit sa lahat, maging yung mga kapitbahay niya, for sure, makikinabang doon sa binigay sa kanya ng ating Panginoon. Kasi He always exceeds our expectation. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as it is written, eye has not seen, no eye has seen, nor ear heard, no ear has heard, nor have entered into the heart of man. Hindi pa naririnig ng tenga natin ever. Kahit gaano pa katalas yan. Hindi pa nakikita ng mata natin ever. Hindi pa nakakapasok sa puso natin ever o naisip ng ating kaisipan ang mga kayang gawin ng Panginoon at prinepara niya para sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Pwede ba mag-amen ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon? And my question to you right now, are there areas in your life where you just stop dreaming big? Kasi ang tingin ninyo, that's too much. That's too much to ask of God. Pagod na siya, kakasagot ng mga panalangin ng iba. Oh, come on. Maging selfish ka naman pagdating dun. Ilaban mo naman yung panalangin mo. Meron ba sa atin na naset limits natin ng ating Panginoon to what God can do with you? Meron ba sa atin na binax natin for a long time ang ating Panginoon? I wanted to tell you, God has more for you than you think possible. God has more for you than you think possible. Who would have thought? Never in my wildest, biggest dream, nabibigyan ako ng Diyos ng isang napakabait na asawa. Sayang wala siya dito na para ganun kayo. I-record nyo na lang. Bihira lang kaming magganyanan eh. Kasi, parang hindi ko deserve yung ganito Lord thank you Lord Sabi nila, Jackie Lou kami. Ako talaga yung jackpot. Siya pa yata yung lugi sa akin. O yung iba, yung pala yung Jackie Lou. Jackpot at lugi. Never in my wildest dream, in my biggest dream, ang taas kong mangarap dati, nabibigyan niya ako ng pagkakataon na tumayo sa inyong harapan, na maaaring iba nga sinasabi sa inyo, may gulay, boses pala ka naman tong preacher namin, para pang laging galit. Pero binigyan niya ako ng opportunity to serve Him. I'm still breathing. I'm still okay. I'm still in my right mind. Never in my wildest dream, nabibigyan niya ako. Hayaan niya ako na makakapag-spend pa ako ng 42 years of my life here in this church. Never in my wildest, biggest dream na magkakaroon ako ng pamilya in this church. Na mamimit ko ang mga tao na nandito, that I'll get to hear their stories, na nai-encourage ng bawat nai-encourage niyo po ako. Never in my wildest dream.
For nung time na yon, iniisip ko, I don't deserve all those things. But let us just dream higher now. Let us just dream bigger now. Let us ask the Lord bigger and better now. Napansin nyo, yung mga Bible heroes natin, kahit may kahinaan sila, kahit may kakulangan sila, kung sa standard lang ng mundo natin, bagsak talaga, disqualified talaga. Pero hindi naging hadlang yon para baguhin sila ng Panginoon at gamitin sila ng Panginoon mightily. Moses, for example. Ang sabi ng Bible, he was reluctant at first. Ayoko, hindi ko kaya yan. He was a stutterer. And imagine ko nga idol ko to Kasi I'm also a stutterer, I don't have the right words minsan, hindi ako makuha-kuha. Ang hina ng vocabulary ko, yung ganyan. Pero si Moses, he was a stutterer. Paano niya kaya inutusan yung 2 million na Israelites lumabas ng Egypt kung stutterer siya? Di ba? Si David, he was an adulterer, a murderer. Pero ginamit siya ng Panginoon, he was a great king of his time. Si Jacob, he was a deceiver. Pero sa lahi niya, nag-umpisa ang 12 tribes of Israel. Si Peter, he was impulsive. He denied Jesus 3 times. Si Gideon, ang sabi ng Bible, fearful man. Lahat na lang kinakatakutan. I can relate with him too. Napakamatatakutin ko, lalo na dito sa stage, lalo na kapag alam mong may nanonood sa'yo. Hindi po talaga ako yung klase ng taong parang artista na kaya ko yun. Pero yung takot ko, kung alam nyo lang po, si Rahab, a prostitute in Jericho who helped them as they spied the land of Jericho. And you know si Rahab, he is part of the lineage of Jesus. Never kayong makakakita sa genealogy na may mga babae, pero sa lineage ni Jesus kasama si Rahab, the once prostitute. Si Jonah, the running man. The running man. Si Sarah, the laughing woman. Di ba si Sarah? Pinagtatawanan niya. Sabi niya, 90 plus years old na ako, magbubuntis pa ako. Si Mary Magdalene, she was demon-possessed. Si Samaritan woman, in John chapter 4, meron siyang troubled past. Sabi ng Bible, 6 na lalaki yung kanyang kinasama, wala dun siyang asawa. Pero thankfully, the 7th man came, Jesus, na bago ang kanyang buhay. And then here comes Saul. O si Paul. Nung nakilala niya ang ating Panginoon, alam nyo, bago niya makilala ang Panginoon, he was persecutor of Christians. Tagaturo, ito ang mga Kristiyano pagpapatayin. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, yung dating persecutor of Christians, encourager na ngayon. Wow! Wag na tayong lumayo. Tignan mo na lang yung katabi mo. Di ba? Si Jenny, alcoholic and rebellious. And the list goes on. Pero, if God puts something in us, for sure, definitely, inevitable, may mangyayari sa buhay mo. Magbabago ang buhay mo, that's for sure. Kasi hindi nagre-reside ang Diyos na walang mangyayari. Kaya nga ang sabi, di ba, according to the power that works in us. You know the word power here? The word power here is in the same verse or the same meaning. I mean, sa same meaning sa verse ng Acts chapter 1 verse 8. Itong Acts chapter 1 verse 8, hindi ko pinalagay dyan. Assignment yung po mamayang gabi. Pero babasahin ko naman po. Itong Acts chapter 1 verse 8 is our theme for the anniversary. Last October pala. Pasensya na po, 40s. Last October. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga disciples, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Ang sabi dyan. Sabi niya, there is power that is at work within us. Kapareho ng meaning na sinabi ng Panginoon doon sa mga disciple, makaka-receive kayo, makakatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang banal na spirito ay dumating
sa bawat isa sa inyo. At itong kapangyarihan na ito is an inherent power. Pag sinabing inherent power, hindi ito yung kapangyarihan. Pag sinabing inherent power, hindi lang ang Panginoon nagbibigay ng kapangyarihan, kundi mismong ang Panginoon yung kapangyarihan na yun. Parang ang sinasabi sa atin, according to the Holy Spirit that is at work in us. Yun yung sinasabi ni Paul. Ang sinasabi niya, ang kapangyarihan natin, kaya tayo patuloy na natre-train, kaya patuloy na nagbabago yung ating buhay, kaya nagagawa nating magpatawad kahit hindi tayo marunong magpatawad, kaya nagagawa nating magmahal kahit hindi ka mahal-mahal, kaya nagagawa nating maging mabait kahit hindi talaga tayo naturally mabait, is the inherent power of the Lord, and that is the Holy Spirit Himself. At alam nyo, itong banal na spirito na to will not only equip you, train you, and empower you to do great things for the Lord, but it will also equip you, empower you to be witnesses up to the ends of the earth. Kaya magugulat ka, kahit mahina yung iyong pangangatawan, pero sumunod ka sa ating Panginoon, hinahayaan mo ang banal na spirito ang kumilos sa'yo, magugulat ka, kahit hindi ka perpekto, may mga taong nakatingin sa'yo na nababago ang buhay nila at sinasabi nila, ang Diyos mo nga ay totoo. Hindi yun dahil sa'yo, dahil yun sa inherent power that we have, and that is the Holy Spirit. Imagine, si Peter at saka si John, in Acts chapter 3, nakita nila yung layman begging, alms, give me a piece of bread. Nasasali kasi ako sa mga ganun dati. Hindi, the silver and gold, nangihingi siya. Sabi sa kanya ni Peter at saka ni John, silver and gold, wala kami niyan. Pero sabi niya, but one thing we do have, in the name of Jesus, rise up and walk. Sila ba ang nagpagaling? Hindi. They called upon the power of Jesus para dumating sa kanila. At yun yung nagtutulak sa kanila para itong taong ito na nakarinig ng kapangyarihan at nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng Bible, hinawakan sa kamay, tumayo at pagkatapos yun na, leaping and praising God, dala ang kanyang mat. That is inherent power. May impact. Yung impact, it lasts forever. Yung impact, hindi lang yung, ay, ang ganda ng boses niya pag nag-worship lead. Ay, ang galing niyang pumalo pag nagda-drum. Ay, ang ganda ng ating media here. Pero may impact, may dating doon sa mga taong nakakarinig when we worship lead. May dating doon sa mga taong when we preach. It is because, not because of us, but because of the inherent power of God. Si Moses, called by the Israelites, called to lead the Israelites out of Egypt, ang sabi ng Bible, he was insecure. Walang abilidad, ang sabi ng Bible. Hindi siya good speaker. He doubted himself. Pero God assured Moses that my power would work through you. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, my power would work through you. At alam natin ang nangyari, he performed miracles. 2 million people at the sound of his utal na words, nakalabas. Hindi dahil utal siya, hindi dahil magaling na siyang magsalita, pero dahil sa inherent power. Si Gideon, ang sabi ng Bible, yung kanilang clan sa nation nila is the least of the clan. At alam nyo, si Gideon, he was the least of that clan. Siya na talaga yung pinakasobra. Kumbaga, kung may papadala kang army, hindi mo siya isasama. Kasi siya yung pinakahuli mong pipiliin. Pero ang sabi ng Panginoon, when God's power at work in Gideon, He brought victory to the Israel. Ang sabi ng Bible, 300 men lang ang kasama niya. Thousands of armies ang pinatumba nila. Kaya ba natin yun? Hindi. It is the inherent power of God. It is His love. It is His grace. Kaya nga nasabi rin ni Paul, di ba? The love of God compels me. One time, sinare ko yun to do the work, to spread the gospel of God. Sinabi niya rin sa 2 Corinthians 12:9, and He said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest
upon me. Maaring nandoon ka sa moment ng buhay mo na napakadilim. Maaring nandoon ka sa moment ng buhay mo na dapang-dapa ka na at hindi ka na makatayo. Maaring nandoon ka sa moment ng buhay mo na gusto mo na lang humilata, eto na lang siguro talaga ang buhay, aantayin ko na lang na mamatay ako. Maaring nandoon ka sa moment or nasa intersection ka ng iyong buhay that you don't know anong path ang aking paglalagyan, anong path ang aking dadaanan. But I want you to know, my friend, my beloved, even in your weaknesses, even in your darkest moment ng ating buhay, God, the power, Holy Spirit, is actively at work within us. Praise the Lord. Kung alam nyo lang po, kung ilang beses kami nagre-retreat at recollection ni Pastor Stephen every Sunday morning pag ako ang preacher. Minsan sasabihin niya na lang, ako na nga lang ang mag-preach. Pero gusto ko pa rin namang makapaglingkod. Hindi ko ma-overcome yung takot ko dito sa stage na to, sa light na yan, sa timer na yan. Hindi ko ma-overcome yung takot ko. Sa mga kahinaan ko, na alam kong lalabas lahat ng kahinaan ko kapag nandito ako on stage. But one thing I do know, isa lang ang alam ko, I'll just obey anyway because it is not about me. It is about our God. Kung hahayaan ko lang siya, iyan ko na lang yung inherent power niya. Alam niyo, yung mga iba ko nga sinasabi, wala dito sa outline ko eh. Lumalabas na lang siyang kusa. May question. Meron bang areas sa buhay niyo ngayon that you feel too weak, inadequate kayo para magamit kayo ng Panginoon? Meron bang dahilan? Nirarason natin sa Diyos. Lord, yung nakaraan ko kasi, ang dumi-dumi ko talaga eh. Kakaya naman dun sa katabi ko, alam niya yung karumihan ko, paano mo ako gagamitin. Meron ba tayong mga dapat nating isurrender sa ating Panginoon ngayon? Mga weaknesses para mapagkatiwalaan talaga natin ang Diyos. Mapagkatiwalaan natin ang kapangyarihan niya that is working within us. Just imagine this. Si Jenning Utal, si Jenning nagra-run out of words kasi minsan flip-topper tayo, minsan utal tayo, minsan wala tayong, mahina tayo sa word choice. Just imagine yung Jenny na yun na umuo. Sige, go ako dyan, Lord. Bahala na yung Holy Spirit at work within me. Tapos nakasama ko si Kyle. Nasa kabila ng kanya pinagdadaanan, kahinaan, mga frustrations and all. Naku, hindi ko alam pinagdadaanan mo, pero whatever it is. Pag kanyang pinagdadaanan, umuo pa rin siya, Lord, sige. Just imagine that kind of church. That you just say, yes, Lord. Even though I have weaknesses, kahit may kakulangan ako, kahit may kahinaan ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako kasing ganda ni Ate Jenny. Hindi ako kasing galing nilang mag-speak. Kahit na hindi ako kasing galing nilang kumanta. Pero kung sasabihin mo, I will still go because it is not about me, it is about you. Don't let the power of God, most of the time, binabox natin itong kapangyarihan ng Panginoon sa atin lang by not allowing God to use our lives. Huwag mong ibaon ang mga talentong meron ka, gamitin mo para sa Panginoon. Pangatlong punto, ay nasabi ko ba yung pangalawa? Sige, yung pangalawang punto, inote nyo na lang po, even in our weakness, God is actively at work in you. Pangatlo, sabi ng number 3, God's glory through your life isn't over. He's still writing your story. Lord, thank you. Talagang thank you yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi hanggat nabubuhay ako sa mundong ito, wala naman tayong ibang basis ng ating foundation at gustong maganap sa buhay natin, but to glorify the Lord. Whether we eat or drink, glorify the Lord. In everything we do, glorify the Lord, ang sabi ng Bible. Kaya tayo humihinga pa, kaya pa pumipintig ang ating puso para mag-glorify natin ang ating Panginoon. At sinasabi ni Paul here, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. To Him be glory in the church as by Christ Jesus, hindi by you, but by Christ Jesus. To ano daw? For our generations lang ba? For our generation? Hindi. To all generation. Sa ibang translation, generation after generation after generation, na hanggang sa pinaka-apo mo sa paa, may ganun ba?
Apo mo sa alak-alakan makakakilala sa Panginoon sapagkat nagtapat ka ngayon. Kasi nakita nila ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang purpose ng Diyos kaya pa tayo humihinga ay hindi lang para sa benepisyo natin, para makapaghanap buhay, maging mayaman, mabili ang lahat ng mga sasakyan na meron tayo. But the purpose of God, di po yun masama, but the purpose of God in us, to working in us, is not just for our benefit, but to bring Him all the glory. Woo! Thank you, Lord, that we have a chance. We have a chance, oh God. This body, this weak man, this sinful man have a chance to be used by you, that your name be glorified. Humihinga pa tayo. Tumitibok pa ang puso natin, mga kapatid. Nakakakilos pa tayo. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hahayaan niya pang ang buhay mo na yan ay magamit para sa kaluwalhatian niya. Pwede pa rin natin siyang luwalhatiin, parangalan, ipagmalandakan sa buong mundo na ang Diyos natin ay totoo. He is great, He is mighty. Sabi nga ng kanta, nag-audition na talaga ako. Sa bawat taas, hinga, at pagpintig ng puso, mag-aalay. Tulungan niyo ako please lang. Nang pagsamba, buong lakas, itatanghal. Sabayan niyo naman ako para hindi mag-backslide yung mga bago nating kapatid. Sa bawat may samon. At pagpintig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Uy, makaka-duet ko na si Ruth. Ruth, dito ka, duet tayo. One more time. Pikit lang kayo para hindi nyo naintindihin yung inyong katabi. Sa bawat paghinga at pagpintig ng puso, Oh Lord, you are not done with us yet. alay sa iyo Nang pagsamba, buong lakas. Thank you, Lord. Tanghal kita. It's so simple. It means He's not done with you yet. He's not finished with you yet. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos, tagapagligtas ng iyong buhay, di ka agad natigok. Kasi may purpose pa. To glorify the Lord. There's still more He wants to show the world through your life. Ang sabi po ng Matthew chapter 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. It's one thing that we serve the Lord, and it's another to serve Him with all our heart, where the Spirit of the Lord is at work within us. Kasi, pag ganon, magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, at kapag nagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, marami ang makakakilala sa Panginoon. Sabi ng Philippians 1:6, being confident of this very thing, sabi ni Paul habang nasa kulungan siya, that He who has begun a good work in my life will complete it until the day of Jesus Christ. Kapag may inumpisahan ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, hindi siya kagaya ng maliligaw mong iiwan ka niya sa ere. Tatapusin niya yun.
Sabihin mo sa katabi mo, tapos ka. Pagdating sa Panginoon, tayo ay manalangin. Lord, we thank you for this wonderful afternoon. Salamat, Panginoon, pagkat buhay ang iyong mga salita at buhay ka sa amin. Woo! Thank you, Lord God. Lord, ang dalangin ko, ang dalangin po namin sa mga oras na ito, na habang nilalakaran namin ang pagkakatawag mo sa amin, dumaan man kami sa mga madidilim na daan, dumaan man kami sa mga detours ng aming buhay, parang dead end man ang aming buhay, Lord, now, right here, right now, we turn our eyes unto you, the God who is able. Pagkat alam namin, kahit hindi pa tapos ang ginagawa mo sa amin, panatag ang puso namin, pagkat ikaw ang aming kasama. I pray that you give us strength, give us courage, bigyan mo kami ng lakas ng loob to say yes to you, O God. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, to really take our growth in you seriously, O God. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, para harapin namin yung inilatag mo na before us. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.